maging looking fresh at picture perfect. Yan ang gustong i-achieve ng ating ka-wonder tuwing nagpapakuha ng graduation picture. Pero kung ang iba nag-i-skincare at makeup bilang paghahanda, ang ka-wonder nating si Jezreel, patangusan ng ilong ang labanan. Si Jezreel kasi, ini-level up ang transformation at nagpatangos pa ng ilong. Pero ang problema, nang sumalang sa picturean, ang kanyang ilong, kinailangan pang i-edit. Dahil meron daw itong sugat. Ang nose retoke kasi ni Jezreel, epic fail. Oh no! Anyari? Pangako before, maliit talaga yung nose ko and wala po kasi akong nose bridge. Bata pa lang, gusto ko na talaga magpa-enhance ng nose kasi I know it is something na gusto kong ipagawa talaga. And gusto ko siyang mabago sa face ko. Sa edad na 22, walang pagdadalawang isip na humanap ng doktor at cosmetic clinic para sumalang sa Haiku Nose Lift o yung non-surgical procedure na pagpapatangos ng ilong. Nag-research po ako. Nakikita ko naman even sa mga influencers na okay naman po yung kanila. That's why nag-undergo nga po ako. Dahil nga, mas mura siya compare po sa rhinoplasty. Yung Hiko threads na tinatawag or yung mga fillers, isama ko na din, these are non-surgical procedures. These are temporary, hindi siya permanent. It will last for about 1 to 2 years. Tawag ko dyan, stepping stone rhinoplasty. Ibig sabihin, if you're not yet ready for the surgical, pwede kang magpa-non-surgical muna. Ang Haiku Nose Lift procedure ni Jezreel, inabot daw ng 18,000 pesos. Nainipon pa niya mula sa pagsa-sideline bilang makeup artist habang siya ay nag-aaral. Pero ilang araw lang matapos ang procedure, naglabasan ng epic fail na resulta. Bigla po siyang nagkaroon ng bukol. Then sinabi ko na siya sa doktor ko na sabi ko, bakit po may bukol? Pag nagkakataon na parang mapapakunot yung kahit noo mo lang, sumasakit na siya. Pabalik-balik ako doon sa clinic kung saan ako nagpa-Haiku for almost a month. Hanggang sa hindi na ako nireplyan nung doktor, hindi na rin siya nakipag-usap sa akin. Halos 4 na buwan daw tiniis ni Jezreel ang sugat na ito. Hanggang isang araw, may napansin siyang lumalabas sa kanyang ilong. Ang thread daw na inilagay dito, sumilip na. Kaya minabuti niyang pisilin hanggang sa ito ay lumabas. Ouch naman! Kaya makalipas ang ilang buwan, lumipad siya pa Pampanga mula sa Cebu para ipaayos na ito. Pero si Jezreel mukhang sinusundan ng malas. Pagdating niya kasi sa Pampanga, ang doktor na nakilala niya online, nagagawa sana sa ilong niya, hindi sumipot. Bigla po sila nag-cancel ng April 2 tanghali. Hindi na nga rin po binalik yung down payment namin kahit sila yung may kasalanan and unprofessional. Kaya humingi na siya ng tulong sa isang FB group community at doon din daw siya nakahanap ng ibang doktor na pumayag na siya'y iretoke. Ang kanyang ilong na nag-fail mula sa ginawang Haiku procedure noon, muling niretoke at sumailalim sa tinatawag na rhinoplasty procedure. Pag sa surgical naman, yun na, mag-o-opera na tayo, maghihiwa na, may mga procedures na kailangan sundin inside the operating room. Ang suma total daw na kanyang nagastos, halos 65,000 pesos. Mabigat man daw sa bulsa, nakahinga naman daw siya ng maluwag, nang ang ilong na kanyang pinapangarap, achieve na. I'm a firm believer na ang retoke is to enhance our body, ourself, at least mabigyan tayo ng self-confidence. It's okay to undergo